Sa ating pampurok tagamasid, Dr. Lolita G. Martin. Sa ating ulong guro, Ginang Jeresa C. Alday. Sa mga guro, sa opisyal ng barangay, sa pamumuno ni Kapitan Sandro C. Alaras, sa samahan ng PTA, mga magulang, mga panauhin, mga kapwa ko magsisipagtapos, at sa ating lahat, isang maaliwalas at magandang umaga po. Ang araw na ito ay tanda ng isa sa pinakamahalagang araw sa ating buhay. Kaya, sa mga minamahal kong magsisipagtapos, minsan pa natin namnamin ang tamis ng bawat segundo at minuto ng okasyong ito. Ang makapagtapos ng elementarya ay hindi kasing dali tulad lang na iniisip natin. Sa katunayan, ito ay nangangailangan ng matinding hirap, pera, at kakayahang mag-isip. At dahil dito, dapat nating ipagmalaki ang ating sarili, sapagkat ito ay napagtagumpayan. Kung kaya't, tayo ay karapat-dapat na magdiwang. Dahil ito ay bunga ng ating pagpupunyagi at pagsusunog ng kilay sa loob ng 6 na taon. Ang araw ng pagtatapos ay napakahalaga sa maraming tao. Para sa iba, ito ay pamamaalam sa buhay elementarya at paghahanda para sa bagong karera sa mataas na paaralan o ang grade 7. Sabi naman ng ilan, ito daw ay paraan upang tapusin ang mumunting bagay patungo sa mas malaking hakbang tungo sa tagumpay. Ito ang mga sabi-sabi na nakapagpaisip sa akin ng gusto. At sa kalaunan, ako ay sumang-ayon sa kanila. Batay sa aking pananaw, ang ganitong pagtatapos ay hindi nga katapusan. Sa halip, ito ay simula pa lamang ng napakaraming bagay na ating kakaharapin. Sa madaling salita, pwede natin itong ikumpara sa isang aklat na may mga pahina. Sa pagbubukas ng bawat pahina, nakikilala at nakikita natin ang mga bagong yugto at kabanata. Sigurado sa pagtahak natin sa bagong kabanata ng ating buhay mag-aaral, ay makakasalamuhan natin ang mga bagong karanasan na punong-puno ng sorpresa. Sa maniwala tayo o hindi, karamihan sa atin ay masaya o malungkot. O sabihin na natin halo-halong emosyon. Malungkot dahil mamimiss natin ang mga bagay-bagay sa paaralan. Ang malimit na paghahabulan sa palaruan kasama ang mga kaibigan at kamag-aaral. Pagkukulitan na kung minsan ay nauuwi sa tampuhan. Pakikinig sa guro habang nagtuturo. Pagsali sa iba't ibang gawain sa paaralan, lalo na kung may palatuntunan at paligsahan. At higit sa lahat, mamimiss ko ang paglalakad patungo sa paaralan at pag-aalaga pansamantala sa aking bunsong kapatid habang tumatalo sa pagpupulong ang aking ina. Masaya dahil napagtagumpayan natin ang hamon ng panahon. At dahil dito, karapat-dapat tayong tawaging kampiyon. Sapagkat, nakamit natin ang mataas na marka sa kabila ng lahat ng hirap. Sa katunayan, ang ilan sa atin ay nakapagtapos ng may mataas na karangalan. At isa na nga ako sa mga ito. Ang mga paghihirap at sakripisyong ito ang humubog sa ating personal at emosyonal na pag-unlad. Itinuturing na napakaswerte natin dahil tayo ay kabataang nabubuhay sa ika-21 siglo. At ito ay patunay sa paksa ng ating pagtatapos. Kabataan mula sa K-12, tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Kung tayo ay mag-aaral na mabuti, tayo ay ihahanda sa isang napakahalagang role sa ating buhay. Nakakailanganin ng ating pamayanan sa darating na panahon.
Ang tagumpay ng bansa ay nagmumula sa mga paaralan. Ito ang panahon upang gamitin natin ang mga mayayamang imahinasyon, pagiging malikhain, matalino, at karunungan, upang tayo ay maging tagapaghatid ng tagumpay at pag-unlad sa ating inang bayan. At bago ko malimutan, nais kong iparating ang taus-puso kong pasasalamat sa mga taong umalalay sa bawat hakbang ng aking buhay mag-aaral. Ma, Pa, Inay, Ama, para po sa inyo ang karangalang ito. Ang inyong pagmamahal, tulong, pag-aalaga at sakripisyo para sa akin ay hindi maikukumpara sa kahit anong bagay. At hindi ko mayahalin tulad sa ibang magulang dahil iba kayo sa kanila. Ibinigay niyo ang lahat para sa akin. Kayo ang nagpapalakas ng loob ko upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng hamon sa aking